So sobrang mahal ng bilihin na talaga. Tingnan nyo, talos tinapay lang binili ko tsaka isang juice. Tsaka isang dishwashing, 1,000 yen na to. Mahal na ng bilihin ngayon dito sa Japan. Tingnan nyo yung parking dito. Lahat ng supermarket may parking ng mga bike. So yun, sobrang mahal na talaga ng bilihin dito sa Japan. So kaya yung mga nag-a-apply pa lang dito sa Japan, tignan nyo yung kontrata nyo kung magkano yung sweldo nyo sa isang buwan. Kung ang sweldo nyo, yung magiging net salary nyo, nasa 13 lapad o 130,000 yen. Medyo okay pa yun, lalo na sa mga first timer. Goods pa yon. Pero kung bababa sa 10 lapad yung net salary nyo, hindi maganda yon. Masyado nang mababa yon. Kasi napakalaki rin na nagiging kaldas dito. Katulad ako, mula nung naging SSW visa ako, ang pinakamalaking nagiging kaltas ko na ngayon 66,000 yen. So nasa na yan siguro sa Philippine peso 20,000 na siguro mahigit. Tapos yung gobyerno ngayon ng Japan against sa mga foreigner, masyado na siyang mahigpit sa mga foreign worker ngayon. Kasi marami nagiging pasaway na mga dayuhan dito, kaya hindi rin masisi yung gobyerno ngayon, kaya sila naghihigpit. Kaso parang ibang Hapon ganyan, nagkakaroon sila ng yung iba yung tingin nila sa Hapon. Kahit ako na-experience ko, parang nakaramdam ako ng discrimination. Lalo na doon sa supermarket na pinagbilan ko ngayon. Merong isang matandang cashier doon na 2 beses ko na-experience yun nung pag doon ako nagbabayad sa kanya. Para siya nagdadabog. Kaya mula noon, di na ako pumupunta doon sa kanya. Doon ako sa ibang cashier nagbabayad. So siyempre, baka may mag-comment dyan, bakit andyan ka pa, hindi ka pa umuwi? Ako, sinasakto ko lang din na 5 taon yung experience ko dito sa Japan para solid pag lumipat ako sa ibang bansa. So gusto ko na rin umalis dito. Kasi sa company namin, parang din, yung feeling ko nadi-discriminate din. Dahil sa noong bago pa lang ako maging SSW, nangako yung boss ko noon na magkakaroon kami ng summer at winter bonus. So pagbalik ko, SSW ako, hindi nangyari. Tapos nung tinanong ko dun sa agency ko dito, yung handler namin, tinawagan niya yung boss ko. Ang sinabi, baka daw magalit yung Hapon kung ipaparehas kami sa Hapon. Sabi ko naman, magagalit. Parehas nga yung trabaho namin sa Hapon. Minsan hindi lang, mas bugbog kami sa trabaho, mga Pilipino, 4 kami Pinoy sa company. Tapos yung sahod hindi parehas, tas benefits hindi parehas. Kaya sabi ko, lugi, hindi patas. Samantalang nung bago pa lang kami noon, 2 kami Pilipino, lagi sinasabi ng boss ko noon na pag naging SSW kayo, lahat ng benefits ibibigay ko sa inyo, yung sahod nyo ipaparehas sa Hapon, sabi. So nung nangyaring SSW visa na nga ako, kahit isa sa mga sinabi niya walang natupad. So talagang na-disappoint ako noon. Sinasabi ko sa agency ko dito, disappointed ako, sabi ko. Tapos sabi sa akin ng agency ko dito, huwag kang ma-disappoint. Pero iba lalo na ngayon, bugbog kami sa trabaho. Lalo na ako, lahat ng trabaho sa shop naituro na nila sa akin, nagawa ko na lahat. Tapos yung sahod mo malayo sa Hapon, wala kaming benefits. So nakakadismaya. Kaya sabi ko, hintayin ko lang maka 5 taon ako. So bali mag-4 na taon na ako ngayong April Kaya sabi ko, tsagain ko muna para maging solid yung resume ko. Kahit na may experience na ako sa ibang bansa,
Gusto kong isagad din yung sa 5 taon yung ano ko dito, pag-stay ko. Tuloy para makaipon na rin sa pag-apply. Kasi balak ko lumipat ng Europe o kaya UK. Napakaraming opportunity ngayon sa Europe. Yun, kung sa mga nag-a-apply na ano, kung may experience ka na sa ibang bansa, mas piliin mo na yung Europe o kaya UK kaysa dito sa Japan. Kasi ang hirap ng buhay dito sa Japan. Pero kung ikukumpara mo sa Pilipinas, worth it pa dito sa Japan. Siyempre mas malaki sahod dito. Pero kung ikaw naman i-ex-abroad, mas magandang mag-Europe ka na lang. Ayun, hindi ko naman discourage yung mga nangangarap na makapunta dito, no. Sinasabi ko to para ano, alam niyo yung nangyayari dito ngayon sa Japan. Napakapangit ng administrasyon ngayon dito. Parang galit sila, galit na galit sila sa foreigner. So last week lang merong 74 na teacher na Pilipino na sinibak sa isang probinsya dito. Hindi na sila ni-renew, 1 year lang, kawawa naman. Tapos may news pa ngayon na pag tumanda na isang foreigner dito, pauwiin na kasi magiging parang problema lang daw sa ekonomiya nila. So ang pangit din pagkatapos pakinabangan, pauwiin ka na lang ng ganun-ganun. So ayun, ito yung kumpanya namin. So ayun guys, dito na ako sa bahay. So hanggang dito na lang muna yung video natin.